So guys, kasama natin ang isang wait lang. Kasama natin ang isang OFW dito sa Canada na galing sa Pilipinas. Presenting Clay Kathleen. So ayan. Bakit ba yung yung mga? So sa kasalukuyan po naglalakad kami papuntang work. Then naiihi na siya. Kaso walang maihian sa ganitong sitwasyon. So Clay, unang tanong, kamay sa dibdib. Walang dibdib. Nakakasan. So, paano ka nakapunta dito sa Canada? Ako syempre nag-airplane ako. Ilang oras simula Pilipinas hanggang Canada? 11 hours. 11 hours? Yeah. 11 lang? Yeah. Ay, galing ka sa Kuwait eh. Sa Kuwait kasi nasa 35 hours yung biyahe ko. Okay, tapos, ano yung agency mo sa Pilipinas? Sinai. Saan yung... Consider an agency. Agency siya, Saimay. So, i-search nyo lang S-Y-M-Y. S-Y-M-Y. Okay, tapos, magkano yung binayaran mo? Next question, Magastos mo. please. Sige na, i-share natin. Kulang-kulang 400K. Okay, mga 3,000. Okay, so, Saradong 400K. okay. So, 400,000 pesos. 400 peso. Oo, Pero okay. pag sa Canadian dollar, Nasa walang tanungan, walang conversion. Basta kasi $1 is equivalent to 39 pesos. So, yun. So, nasa 400,000 yung nagastos niya. Pag-process, kasama na ba yung Lahat. mga requirements doon? lahat na. Plane ticket? Tickets. Okay. Pero sa 400,000 na yun, kasama na yung ticket mo? Hindi pa. Okay. Yung plane ticket from Pilipinas hanggang Canada magkano? Nasa 40K. 40K. Alright, so nasa 400,000 and direct 40. flight yun. 40, 4,400. Hindi. Ano no, yan? it's just like Medyo 1,000. nalo-loading ako sa dinar. Parang Tsaka, 1.5, gano'n. Oo. Pero sa dinar, sa Kuwait, Hindi, I mean sa Philippine peso lang tayo magbe-base. okay. Doon lang tayo sa peso. Sabi ko, Okay, so 400,000 yun yung mga requirements mo. Let's say, ano yung mga inasikaso mong requirements? medical, visa, Medical visa. Yung visa na yon kasama na ba yung family mo or asawa mo ako doon? lang mag-isa. Visa, medical, ano pa ba yung isa? Polo, PR application, pero ako lang yon. Oo. Pero it's tawag dito, it depends sa'yo kung gusto mo isama yung pamilya mo. Okay. Pero mas mataas ang cost. yun. Ano pa ba? Okay. Lahat ng parang sila kasi yung nag-ayos na lahat. Alright. So wala ka na. Sila na lahat ng nagproseso doon. Oo, nag-process. Kumbaga, sasabihin nila, kunin mo yung requirements mo sa polo. Ganun, kasi ka na lang yung maglalakad. Alright. Hintayin mo na lang update nila. So almost 1 year Okay, so almost 1 year siya naghintay. Habang ako naman, yung kalmadong galawan lang kasi hindi. Parang siguro mga 2 taon. Kasi nagbakasyon pa ako ng Pilipinas. Hinold ko siya ng 4 na buwan. May visa na ako. So parang mga 1.5 year din ako. Tapos nandun na siya. Pumunta dito, nakauwi ka ng Pilipinas. Kinuha ko muna yung free ticket sa IKEA. Sorry. Kinuha ko muna yung free ticket. Ticket kayo doon? Oo, tapos yung mga vacation balance, hinintay ko yung mga double pay. Ang kapal ng mukha. Tapos saka ako nag-resign. Kasi nakuha mo na lahat. Okay, so ayun. So from Pilipinas, yung processing niya is 1 year lang. Yeah, 1 year. Tapos dito ka. Tapos pag may 400,000 ka, tapos siguro syempre, bago naman siya natanggap, yung in-applyan niya dito is, parehas kami actually, supervisor sa isang restaurant. Dito.
Isang coffee shop pala. Isang coffee. Isang coffee shop. Tapos, syempre may experience din naman kasi siya sa Pilipinas. So, ano yung trabaho mo sa Pilipinas? Sa McDonald's. For almost 6 years. 6 years. Pero sa Pilipinas, yung si May Vice, kailangan nyo may experience. I think 3 years and above. Ang alam ko, pero hindi ako sure. Oo, ako din eh. 3 Oo. years and above, okay na. Pero as much as possible, I think kailangan currently working ka Currently working ka sa same field para mas mabilis yung proseso. Let's say kung gusto mo magtrabaho sa restaurant, kailangan kasalukuyan nagtatrabaho ka din sa restaurant. Tsaka mas okay pag may experience ka kasi. Lalo na pag halimbawa yung mga fast food, let's say KFC, McDonald's especially, yan, Tim Hortons, Wendy's, ano pa ba? Tapos, Chowking, kinukuha din nila Jollibee and Dunkin' Donuts. DQ. DQ, yeah. DQ, pwede din. So, lahat ng mga nasa fast food restaurant, as long as may requirement, may experience ka, pwede ka mag-apply doon. So, one more questions kasi ito na yung store namin. Nandiyan na siya. Oh. Ayan na. Siguro 5 minutes walk na lang, darating na kami. So, isa pang tanong, saan yung location ng SYMY sa Pilipinas? Wala. Wala silang office? Okay. Through email and ano lang ang contact nyo. So parang meron silang representative dito na Pilipino. Oo, ay sorry. Yun ang doon, yun ang parang pinaka nila. Okay. Yeah. Pero hindi ko lang sure kung saan sila sa Canada nakabase. Alright. Actually, I think nasa Toronto yung pinaka main office ng SYMY. Yung base talaga ng agency na yun is dito mismo sa Canada. So, ayun na. Ano pa? So, isi-share namin and yung sa akin naman, may agent kami. Yun yung si Iasan. I-mention ko siya dito sa aking vlog today. Vlog! Ay, social na naman. Vlog ko talaga to. Chares. Pili-vlogger talaga ako. Chares. Ayan. So, ilalagay ko, i-mention ko dito si Yasan kasi siya yung pinaka tumulong talaga sa akin sa pagpunta at pag-process and everything. Sobrang bilis niya din mag-reply. Kuwaiti siya? Hindi siya Kuwaiti, from Jordan. So, sobrang bilis niya mag-reply and mabilis siyang kausap. So, everything nandoon. Actually, naghahanap pa rin siya hanggang ngayon sa mga interesado. Bound to Saudi Arabia naman yun as ano ba yun? Housekeeping. Housekeeping sa hotel. So, kung interesado kayo, PM nyo lang si Yasan. And hashtag Andrea referral. Hashtag Andrea referral. Okay? So, ayun guys. So, hopefully nakatulong ng konti. Thank you so much, Clay, for sharing. So, isang OFW from Philippines to Canada. So, yun yung process niya. And ano yung process mo? LMIA. LMIA. So, parehas kami. Lamia din yung namin, yung process. Ganon din yung akin. So, hopefully nakatulong yung short live namin habang naglalakad. Live ba yan? Live I mean pala vlog. Ako naka-live. Salamat sa panonood guys and good luck and I hope makita namin kayo dito sa Canada soon. Thank you. Bye.